Ito na ang pagtatapos ng demolition. Ang dating puno ng mga bahay simula sa kalsada hanggang likod na mahigit 17,000 square meter tuluyan ng ma-wipe out. Na-demolish na itong mga bahay pati itong mga gusali na halos umabot hanggang third floor ay tinitibag na rin. More than 30 years na silang nakatira at sa isang araw bigla lang naglaho dahil dito sa demolition. So ngayon ito na po yung update natin, ang pagtatapos nitong demolition dito sa area ng Panday Creek, Taguig. Sa ginagawang on demolition, nagiba na rin pala yung mga bahay ito sa likod. Grabe, napakalawak pala nito. Literal na kan pala. Umabot hanggang likod, itinayo bahay dito. Yung sa likod, puro mga bahay. Sa harap naman, tulad nito malapit sa kalsada, kung na to, basement. Tulad nito, karamihan dito mga tindahan kasi nakikita ito ng mga tao. Yan, ito, wasak no. Karamihan pala dito sa gilid, kung ito mga junk shop. Tapos yung mga bahay nasa gitna. Guys, literal na burado. 1.7 hectare, no? Yan na guys, oh. Minambadali itong demolition. So matagal na itong nabiso ng taon na yung nakalipas. So nung nagkaroon na dito ng demolition, talaga nagkaroon ng tension. Dahil yung iba hindi pa handa or walang ma-relocate. Pero karamihan dito nandun pa sila sa kalsada ngayon. Temporary muna doon na nakatira, no? So yun po yung update natin. Talagang listen. Siguro mga 3 days yung lang ito, tension, no? Sa temporary, andito muna sa labas. At ikaw nyata dito, parang may pag-usap na sila. Para mga ilang araw na lang sila dito eh. Pati yung building pala, tibag na rin, no? Ano? Ito yung malaki to, may hardware. Tapos ito yung building na ginagawa pa hanggang sa na yun na demolish. Ito yung yata to, mga 3 palapag no? Kanyang atindi yung building dito. Temporary muna nandito sa labas kabay, no? Naglalagay na sila ng bakod. Walang naiwan dito. Napakalaki na. Hanggang dulo. Sino pa guys na after more than 35 years. So halo-halo dito at meron din silang asosasyon na tinatawag dito sa area na to eh. Grabe. Actually napapadaan ko lang to dati. Ang dami mga talaga dito, motor shop, may mga hardware pa. Tapos may mga junk shop. Kung titignan mo kasi dati, parang private talaga siya tignan, no? Pero hindi pala, puro mga itinayong pala to. Tapos yung sa likod, malaking community to ito. Literal na mga bahay dun. Malaki yung kumpanya na kawan nito, ang private. Kita mo yung no? Yung malaking crane. Kanila din yan. So ito na yung pagtatapos at ito ay babakurin at gagawin na tong construction nila dito. So dito sa likod naman wala na to eh. Ito gas station na yan. Yung area lang talaga yung marami, no?
Kitang kita mo na yung lawak, no? Dati puro building may kita mo dyan. So yun na po yung pagtatapos ng demolition. Marami ngayon dito kasi may iba kasi ito kabayan, mukhang hindi pa nakahanap ng malilipatan. So ito na po yung lote, napakalaki pala nito, 1.7 hectare property na nasold sa construction company. So nabigyan na sila ng multiple notice and opportunities dito para ma-vacate. Nagkaroon din ito ng initial discussion na nagsimula pa noong March 2023. Tapos nung nagkaroon na ng final notice para i-vacate ito na na-issue ng court, kung pa pala, December last year pa. So binigyan din sila ng 10 days para sa pag-leave voluntarily. So nagkaroon na rin ng consultation para sa mga affected families. Tapos may in-offer pala dito na cash, no? Each. So yung mga nakatira ito is more than 30 years. Kita mo yung kabayan, no? Hanggang likod pala. Ito yung sa likod nyo. Ang lawak pala nito. Tapos itong sa mga gilid malapit sa kalsada, mostly yan yung mga building, mga establishment. So tinatago nilang professional na squatter. Tapos yung ibang building pala dito or mga bahay, pinapaupahan pala yan. So kumikita pala, di ba? Tapos yung ganyang lote, oh. Tsaka ilang taon din. Merong mga building dito, kakasimula pa lang. Tapos, kuwan pa lang, naglalagay pa ng mga tiles, mga gamit. Talagang ginastusan. So, may budget talaga dito. So, yan ba yung kabayan at ang huling sulyap. Ito na yung pagtatapos. Ayon sa mga informant na natanong natin, nakatira dito more than 30 years na. Ang itsura nito, bakanting lote lang. Kita mo yung sa kaliwa, ganyan, no? Ganyan na siya dati. Anong taon ba? Mga 1980s, 1990s. Wala pa kasi itong mga paggilid niya, wala pang masyadong mga warehouse yan o mga building. Diba? Parang katulad dyan sa Laguna Dibay, diba? May kita mo, puro lake lang, puro mga bakanting lote. Ganyan ang itsura. So bigla na lang nagsulputan yung mga nagpatayo dyan.